my beloved Boss Mike Cervera. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraanan ngayon ng bansa na inihambing niya kagabi sa operasyon para tanggalin ang kanser sa pamahalaan. Kita nyo? Sinabi niya yan sa pagtitipon kasama ng Malacanang Press Corps. Kita nyo, mga kababayan ko, sa kabila ng maraming kinakaharap na problema si Manong Bongbong, nakakakuha pa rin siya na makatapos ng mga proyekto kahit po sa baluarte, kahit po sa probinsya, netong kinanada kiti amin niya. Ha? Kinanada amin nga Duterte. Di kayo lang nagbabay, hindi na mga nahiya yan, mga kababayan. Uy, Sarah, hindi ka ba nahihiya? Si Manong Bongbong mo, ultimo lugar nyo, may proyekto. Ikaw, anong ginawa mo? 5 piraso ng pandesal. Pinagmalaki mo pa talaga, di ba? Tingnan nyo, si Manong Bongbong, hindi ko kailangan magsinungaling. Sinasabi niyan totoo. Meron po tayo malaking problema. Yung pong korupsyon na ginagawa ng mga nakasanayan ng matagal ng panahon. Hindi lang po sa panahon ni Pangulong Bongbong nagkaroon ng korupsyon. Noon pa yan, abay nasanay na ho sila na parabang dahil walang napapanagot ng mga pwede bang magmura? Murang-mura ako dito sa totoo lang eh. 'Di ba? Sa haba na po ng panahon na parabang nagiging normal at nagiging kultura na po ng mga politiko, itong mga hayop na to, itong mga halimaw na mga hayop na mga politiko, na mga sinundan ni Pangulong Bongbong, kasama na po si Digong at buong pamilya ni Digong. Diba? Mga kababayan ko walang ginawa kundi magnakaw. Yan. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya wag na muna. Sige Manong. Nakakaawa na si Manong ko. Truth of the matter is, it really has been a difficult time. We are trying precisely to change the entire system. Wala, matagal yan, hindi biglang parang noodles lang na pag sinubo nyo kahit mainit, ubos agad, tapos agad. Hindi ganun. Itong sistema ng pangungurakot, ang hirap po netong baguhin. Hindi nyo alam kung sino meron pa bang makabayan? Meron pa po bang natitirang mala Andres Bonifacio? Meron pa po ba? Meron pa po bang natitira na katulad namin ni Andres Bonifacio? Mga kababayan. Ay Chang, buti naman na nararamdaman mo pero diba? Yan. Kita nyo no? Matindi. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. Major surgery. Hindi naman pwede na inuman nyo lang ng paracetamol, tanggal na kagad. Yung pong cancer. Para po yan mga kababayan, para po yung ulo ni Bato, tsaka ni Marcoleta, tsaka ni yung Marcoletang congressman. Mahirap na patubuin yung mga buhok niyan. Ganon po kahirap. Putik, mga kababayan ko. Pag napatubo nyo yung mga buhok ni Bato, ni Marcoleta na senador, at yung Marcoleta na congressman, baka sakali, isang pitik lang, kayang-kaya ni Manong Bongbong.
Di ba? Ganun no eh. Para bang napaka-imposibleng gawin na hindi po dadala ng biglaang gamutan lang. Oh. Ito na. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. Alam daw ng Pangulo na yan ang mangyayari. Mula nang puntirihin niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo. Ang katiwalian sa flood control projects. Mga putang... Wait. Nakita ko na naman yung dala. Ito yun, no? Sino yung nakarinig sa akin noon? Sinabi ko na, buti na lang hindi nasunog yung nasa likod niya. Di ba sabi ko, uy, putik na yan, buti na lang hindi nasunog yung nasa likod ni Pangulo, Habang binabanggit na, mahiya naman kayo. Eto ngayon, mga kababayan ko, pinagtutulungan na si Pangulo, sige, tuloy natin. Ngayon, humihingi ng paumanhin ng Pangulo sa gitna ng hinaharap na krisis sa pamahalaan na kailangan anyang pagdaanan para mabagong sistemang umiiral niya sa nakalipas sa 3 dekada. I am sorry. Kita nyo? 3 dekada umiiral na yan. Ibig sabihin, mula nang mawala si Apo Lakay, na tanging nagmahal sa ating bansa, na tanging nagpamalas ng napakaraming proyekto, napakaraming pagsasaayos para guminawa ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Si Apo Lakay po ang gumawa noon. Tandaan nyo, siksik nyo sa isipan nyo. Bukod sa kanya, wala nang nakagawa ng kung anong nagawa ni Apo Lakay na ama, ni Manong Bongbong. Oo, ama ni Manong Bongbong na stepfather ni Aimee. Tama ba? Tama? Oo. Si Apo Lakay, di ba? Yan, siya lahat gumawa nun. Ayop na yan. Tatay ni Manong Bongbong na stepfather ni Aimee. Natatawa ako mga kababayan ko. Nami-miss ko yung mga ganitong vlog natin, yung masaya lang tayo, yan. Ito na. That the people suffered because of it, but it had to be done. So, kaya nga, wala na nangyari na, at nagsasakripisyo ang taong bayan. Diba? Kaya wala na tayong magagawa. So anong dapat gagawin ni Manong Bongbong? Magtrabaho, magdoble kayod. Para mga kababayan? Para, matugunan at maibsan ang nararamdaman ng taong bayan sa kasawian na sana tayo'y umudlad na. Ito na. Have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we are Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Isa rin anya sa pinakamalaking hamong hinaharap sa paglilinis sa gobyerno, ang pagkalat ng fake news. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano mga partikular na fake news na tinutukoy o kung may kinalaman ito sa mga bidyong inilabas ni dating Congressman Zaldico. Siya pa yan. May naniniwala pa ba kay Zaldico? Asan ka na, Zaldico? Walang naniwala sa'yo. Wala. Mag-live ka kasi. Ano hamon natin kay Zaldico? Ito. Itong magnanakaw. Oo. Hoy,
Yung pamilya ni Saldico, hindi ba kayo nahihiya rito? Ha? Oh, yung pinapalamon sa inyo nito, ninakaw niya. Magnanakaw si Saldico. Pinalamon sa pamilya niya, galing sa dugas niya. Di ba? Ha? Proud na proud pa kayo talaga. Lahat ng kung anong meron kayo, ninakaw ng tatay, asawa mo, anak mo, kapatid mo, pamangkin mo, apo mo. Di ba, no? Tama? Wala na. Wala na. Mandurugas. Oo, itong Saldico na to. Hindi kayo nahihiya? Maraming tao nahihirapan, samantalang kayo nakikinabang sa dinudugas niya. Diba? Sige, tuloy. Nagdadawit sa kanya, sa First Lady, at sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos. Kaya nga, lahat na lang dinadamay nyo. Sila nga yung mga matitino, tulad niya ni Sandro. Ayun, nagpa-imbestiga na sa ICI. Si Pulong, bakit natatakot ka? Nanginginig yung itlog mo, no? Ayaw ni Pulong. Oo, nanginginig yung itlog ni Pulong. Pagka walang kalaban-laban sa iyo, kapag kabugaw, diyan ka magaling. Gulpi ka rito, gulpi ka roon, basta bugaw. Bakit? Ayop ka. Pulong, lahat na lang ng mga putatsing dyan sa Davao, siguro dumaan sa betlog mo. Kakadiri, yak! Si Pulong mahilig sa pokpok, yak! Diba, no? Grabe nakakadiri. Siyempre, kala Byron, di ba? Kila mo ka, okay lang yan. Di ba? Okay lang yan. Ano, pare-parehas ba kayo? Tatanong lang ako, ha? Ano? Di ba, Banat Bay? Kamusta na nga pala yung chika babe na iniiyakan mo at niluluhuran mo? Ano? Sakit ba? Masakit? Tandaan mo, ha? Never kong ginawa yung lumuluhod, ha? Sa bagay, yung ganyang itsura mo, kailangan talagang lumuhod at umiyak, ano? Dinadamay nyo ang First Lady? Mga hayop kayo. Sa katiwalian, dati na yung mariing pinabulaanan ng Malacanang. Government needs the help of all the media to try and explain to people that you have to be more just. Alam nyo kayo, ayaw nyo ng topic, gusto nyo chismis, ano? Sino? Oo, sa akin, lumuluhog. Luhuran yung mga yan. Ikaw ba naman? Ikaw ba naman ang nasa ilalim ng kama? Ewan ko na lang kung hindi lumuhod yan. Nakaluhod yan habang pinapalo ka sa ilalim ng kama. So yan, si Pangulo, mga kababayan ko, haba na ng binigay natin, halos buong live na. Ganyan, no? Trabaho lang ng trabaho si Pangulo. Pero tong mga kulto ni Duterte, panay pa rin ang paninira. Panay pa rin kung ano-ano sinasabi. Pero sa dami po ng ginagawa, ni Manong Bongbong natin, hindi niya iniisip at hindi na pinapansin yung pang-iinsulto at pangbabastos nila. Nishal. Doktora. Alam mo na. Ang initial, doktora. Doktor, yan, doktor, doktor ang initial. Ewan ko na lang. Alam nyo na siguro. Alam nyo na. Alam nyo na.
Concerning. Ito na. Tingnan nyo. Ito po ang nagawa ni Manong Bongbong. Oh. Mr. President. Ito, mga kababayan, konting katahimikan lang po. Kasi nakakaiyak po ito. Nakakaiyak po itong sundalo na nagpasalamat kay Manong Bongbong dahil nabigyan po uli ng pagkakataon. Ano po? Na itong sundalo na ito ay makabalik sa serbisyo at tumaas pa yung ranggo. At bilang pagpupugay, mga kababayan ko, ito pong kanyang mensahe kay Pangulo ay dinaan po sa video, gumawa ng video at pinost po sa social media. Pakinggan nyo na lang po, mga kababayan. Ano po? Pakinggan nyo ang isang sundalong binigyan muli ng pagkakataon para makabalik po sa serbisyo, mabigyan ng trabaho at talaga naman na itaas pa yung kanyang ranggo mula tiniente, naging major po ito. Eto na. Pasok po yan. Share. Pasok. Mr. President, sir, maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo. At maraming salamat din po, sir, sa promotion at sa inyong tiwala sa akin na ipagpatuloy pa rin ang aking serbisyo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na tumanggi o mag-disobey sa aking Commander-in-Chief? Nako. Kaya kung noon ay ang inyong ginawa, kaya masasabi ko na ito ang mga Commander-in-Chief na may pagmamahal sa mga kasundaluhan. Nako. Kaya maraming salamat po, sir. Sir, request permission to proceed, sir. Maraming salamat po sa tiwala. Grabe, mga kababayan ko, nagpasalamat si Kuyang. Ito daw po yung nasabugan ng pasabog, ng bomba. Tinamaan po yung kanyang mata, hindi na po nakakita. Kaya po, mga kababayan, meron po siyang daladala na baston. Opo, para po, mga kababayan, makalakad mag-isa. So yan po yan, mga kababayan, ang nabigyan ng pagkakataon. Sa dami po ng ginagawa ni Manong Bongbong natin, ay may mga tao pa rin na hindi po yata naiintindihan at hindi naunawaan yung pong pagmamahal na pinapamalas niya po sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, sa ating bayan lalo. At syempre, mga kababayan, bilang ama ng bansang ito, si Manong Bongbong ay kailangan po niya na habaan ng kanyang pasensya sa mga taong hindi makaunawa tulad ng mga tatanga-tanga at mga mangmang na DDS. Yun po yun. Our beloved Boss Mike!